Ang kwentong ito'y hango sa tunay na buhay. Nag-umpisa sa taong 1959. Karanasan ito ng mag-amang Waldo at Andoy. Nangyari ito sa lugar ng Antique. Nakatira ang mag-ama sa kanlurang bahagi ng probinsya. Ang kanilang hanap buhay ay pangingisda. Ang tanging kasama nila sa bahay ay ang nakababatang kapatid ni Andoy. May tago na lang natin sa pangalang Maricel. Sa panahong ito ay isa na siyang dalagita. Subalit nang dahil sa isang pangyayari ay tila naapektuhan ang kakayahan nitong makapag-isip ng tama. Naging tampulan siya ng tukso ng ibang kabataan. Bilang panlaban ni Maricel ay binabato niya ang sino mang nanunukso sa kanya. Kaya naman kinakailangan talaga ang iba yung pagbabantay dito upang hindi na makalabas ng bahay. Hindi naman nila kinukulong ang dalagita. Sadyang hindi na maaari na lumabas ito ng bahay ng mag-isa. Ang pangyayaring naging dahilan sa pagkawala ng katinoan ng dalagita ay noong inatake ng aswang ang kanilang tahanan. Ang pag-atake ng nilalang ay naging dahilan upang mapaslang ang ilaw ng tahanan at nagdulot ito ng matinding trauma sa dalagita. Salitan na lamang tayo sa pangingisdaan, Doy. Kailangan kasi na may maiwan dito sa bahay upang mag-alaga kay Marcel. Mahirap na, baka makasakit pa siya ng tao. Wika naman dito ni Waldo. Kasalanan din naman nila kung bakit sila binabato ni Maricel eh. Alam nilang may diferensya na tinutokso pa. Naiinis na tugon naman dito ng binata. Mas mabuti yung iiwas na lang natin. Baka kasi masaktan pa nila yung kapatid mo. Wika naman dito ng kanyang ama. O sige tay, tayo na lang ang dumistansya sa mga mapanghusgang tao. Sambit naman dito ni Andoy. Hindi naman naging pabigat si Maricel dahil nauutusan pa naman ito. Yun nga lang, may mga pagkakataong pumupuslit ito ng bahay. At sa pagsapit ng gabi ay may mga panahong bumabalik ang takot nito. Ang solusyon ng mag-ama ay damihan ang nakasinding ilaw sa loob at labas ng kanilang bahay. Nagkakaroon kasi ng matinding takot sa dilim. Si Maricel gawa ng naranasan ito. Sa panahong ito ay naging talamak ang pag-atake ng mga aswang sa mga tao. Kaya kahit alas 5 pa lang ng hapon ay nasa bahay na ang lahat. At wala ka nang may kitang gumagala pa sa kapaligiran. Swerte ka na lang kung susubok kang lalabas at makaligtas ka sa pag-atake ng mga aswang na kung tawagin ay lahi ng mga asbo. Ang lahing ito ay nag-aanyong aso kapag nang bibiktima. Ilan na rin sa mga ito ay napaslang na ng mag-amang antingero. Kung hindi nyo na itatanong kabaryo, si Waldo at Andoy ay kapwa antingero. Tanga naman ni Waldo ang mutya ng linta kung saan nagbibigay ito ng pangkalahatang proteksyon. May matinding sabulag din ito at kapag nasusugatan ang may tangan ay mabilis lang din itong naghihilom. Samantalang si Andoy naman ay tangan niya ang mutya ng kampana kung saan taglay nito ang kabal at proteksyon sa masasamang nilalang. Isa rin ang mutyang ito na pangkumbate. Bukod naman sa responsibilidad sa pamilya, ay ginagampanan din ng mag-ama ang pangangalaga sa mga tao sa larangan ng proteksyon at pagtugis laban sa mga nilalang ng dilim. Pero kahit may taglay silang kakayahan, na iba sa karamihan ay hindi pa rin maiwasan na maiisahan sila ng mga kalaban. Katulad na lamang sa nangyari
sa nanay ni Andoy. Bilang mga antingero ay walang hangad ang mga nakakalaban nila, kundi ang makapaghiganti at pinupuntirya nito ang may hinang miyembro ng pamilya. Naging kampante sila noon sa pag-aakalang sapat na ang mga usal bilang proteksyon sa pamilyang naiiwan sa bahay. Subalit sadyang mapusok at tuso ang mga aswang dahilan upang nadali nila ang kawawang ilaw ng tahanan. Wala noon ang magama dahil may tinutugis silang aswang sa kabilang bayan. Gayunpaman, ang pangyayaring iyon ay kailangang tanggapin ng pamilya. Masakit man na iyon ang naging kapalaran ng biktima. Hindi man tukoy kung sino talaga sa mga aswang ang may sala. Ang mahalaga ay nagpapatuloy sa pakikipaglaban ang mag-ama sa mga ito. 4:00 ng madaling araw, naghanda na si Waldo upang mangisda. Habang sinasalansan niya ang lambat sa kanilang bangka, ay may naamoy siyang isang aswang. Patay mali siya ang antingero sa mga oras na iyon. Dumungaw rin sa bintana si Andoy at sa tinginan ng mag-ama ay nagkakaintindihan na ito. Nagtungo naman si Waldo sa likod bahay at doon niya ginamit ang kakayahan ng sabulag. Lubhang naikukubli nito ang sarili sa mga mata at pang-amoy ng mga aswang, kaya literal na naglakad si Waldo patungo sa 2 aswang na nakakubli sa puno ng niyog malapit sa kanilang bahay. Sumisinghot ito sa hangin, ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito ay nasa likuran na nila si Waldo. Isang napakalakas na pagtaga sa leeg ang ginawa ni Waldo sa isang aswang, dahilan upang humiwalay ang ulo nito. Sa gulat ng kasamang aswang ay napatakbo ito, ngunit isang malakas na suntok naman ang tinamo nito mula kay Andoy, na halos ikawala ng wisyo ng aswang. Sinundan naman ito ng saksak ni Waldo. Sa mga ganoong sitwasyon ay sanay na ang magama, kaya naman halos baliwala na ito sa kanila. Ang mga simpleng pagdalaw ng mga aswang sa kanilang tahanan ay napakadali na lamang nila itong nasusolusyonan. Kinulang na yata ako ng ehersisyo. Wala talagang kadala-dala ang mga asbo na yan. Wika ni Waldo habang humihigop ito ng kape. Maiba nga pala ako, Itay. Ano ba ang ihahanda natin para sa karawan ni Maricel? Tanong naman ito sa kanyang ama. Oo nga, kaarawan na pala ng kapatid mo ngayon. Hayaan mo sa aking pagbalik mamaya. Mamimili ako sa palengke. Konti lang para lang sa atin. Huwag na tayong mag-imbita, baka magkagulo lang. Alam mo naman yung kapatid mo, ayaw makakita ng ibang tao. Tugon naman dito ni Waldo. Kinagabihan sa mismong araw na iyon, kabaryo, ay nagkaroon ng masayang salo-salo ang mag-anak na iyon. Kahit 3 lang sila, ay sapat na iyon upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Maricel. Mahal na mahal ng mag-ama ang kaisa-isang babaeng naiwan sa kanila. Hindi naman mapigilan ni Waldo ang mapaluha dahil sa kabila ng pinagdaanan ng anak na bunso, ay patuloy pa rin itong lumalaban sa hamon ng buhay. Napilitan na rin kasi sila na patigilin sa pag-aaral ang bunso upang maiwas sa tukso at gulo. Habang nasa balkonahe naman si Waldo, ay nagpasalamat siya sa Diyos sa isa na namang taon na nadagdag sa buhay ng kanyang anak. Hindi rin niya maiwasan ng malungkot dahil ito ang unang taon na hindi nakasama ni Maricel ang ina sa kanyang kaarawan. Isinisi niya ang lahat sa mga asbo. Papasok na sana siya ng entradang pinto ng kanilang bahay
nang gumuhit sa kanyang pang-amoy ang malansang baho ng aswang. Andoy anak, may bisita tayo. Sambit nito sa kanyang anak na kasalukuyang nagliligpit ng mesa. Tumango naman dito si Andoy at agad na dinala sa kwarto si Maricel. Marahang bumaba ng bahay si Waldo at kinuha ang bakal sa gilid ng hagdang nakasandal. Sa palibot kasi ng kanilang bahay ay may nakahandang itak, pamalo o anumang bagay na maaaring gawing sandata laban sa mga hindi inaasahang bisita. Ilang sandali pa ay lumabas na mula sa dilim ang 3 malalaking aso. Mabilis na tumakbo si Waldo at sinugod ang mga nilalang, subalit bago makalapit si Waldo ay bigla itong naglaho sa paningin niya. Pagwari ay nasa likod na ng mga ito si Waldo. Agad naman niyang pinalo ng bakal ang ulo ng isang aso, dahilan upang mahilo ito. Kasunod naman ito ay tumarak sa isang aso, ang pana na nagmula naman kay Andoy. Inundayan naman ni Waldo ng palo ang isa pang aswang. Umuungol ito sa tindi ng mga tamang natamo. Sa muli ay ang 3 asbo na ang nababagsak ng kanyang ama. Alam mo, Itay, kahit natatalo natin ang mga sumusugod na asbo, hindi pa rin ligtas ang mga tao dito. Lalo na ang kapatid ko. Mas mabuti yatang lipulin na natin silang lahat. Mungkahi naman dito ni Andoy. Kung ang pagsugod sa lungga ng mga yan ang ibig mong sabihin, kailangan natin na maitago muna si Maricel. Baka nakakalimutan mo ang nangyari dati habang wala tayo sa bahay. Tugon naman dito ng kanyang ama. Ano ang plano mo tungkol dyan, Tay? Tanong naman dito ni Andoy. Mas mabuti na doon muna siya sa kapatid ko sa bayan ng San Joaquin sa Iloilo. Tugon naman dito ni Waldo. Gayon pa man, kinabukasan mismo ay dinala nila si Maricel sa San Joaquin. Ang kapatid ni Waldo na si Dolores ay isang matandang dalaga. Isa itong tagasilbi ng simbahan. Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman nito nang masilayan ang pamangking babae. Labis itong naawa sa kalagayan. Nangako naman ito na aalagaan niya si Maricel. Sa kabila ng pag-iisip ng dalaga, ay nakilala pa naman ito ang kanyang tiyahin. Mahirap man sa mag-ama pero mas nakakabuti na nasa malayo ang kanyang anak upang maging ligtas ito sa panganib na dulot ng mga aswang. Masinsinang kinausap naman ni Dolores si Waldo tungkol sa pagiging antingero nito. Pinayuhan niya itong itigil na ang pagtugis sa mga aswang at mamuhay na lamang ng payapa sa San Joaquin. Subalit, nangatwira naman si Waldo sa kanyang ate na ito na ang buhay na tinahan kasama ang kanyang anak. Kung ititigil nila ang gawaing ito, sino pa ang magtatanggol sa mga inosenteng bibiktimahin ng mga demonyo sa lupa? Hanggat humihinga sila, ay patuloy silang makikipaglaban sa mga nilalang na naghahasik ng lagim. Sa kanilang pamamaalam ay nag-iwan ng ngiti si Maricel. Pahiwatig ito na masaya siya sa piling ng kanyang tiyahin. May kasamang kasambahay naman si Dolores na tutulong sa pag-aalaga sa dalagita. Samantala, sa kanilang pagbabalik ay nagsagawa sila ng mga patibong. Balak nila na makahuli ng isang asbo upang alamin ang kinaroroonan ng mga ito. Sa panahong ito ay sabay na silang nangisda. Pinag-iipunan rin kasi nila ang pagpapagamot kay Maricel. Ilang linggo rin na todo kayod ang mag-ama. Ginawa nila ito para ituon naman ang mga sarili sa paghahanap sa lungga ng mga asbo. Isang umaga, gumulantang sa buong baryo ang 2 bangkay ng babae at lalaki.
sa ayos ng mga ito ay mga dayo sa lugar. Wala ring nakakakilala sa mga ito. Marahil dumating ito sa lugar na gabi at nabiktima ng mga asbo. Animoy pinagpipiestahan ng katawan ng dalawa ng mga mababangis na nilalang. Napakalaking perwisyo na talaga ang hatid ng mga aswang sa kanilang lugar at hindi na ito kayang tiisin pa ng mag-amang antingero. Bago naman sumapit ang dilim, sa mismong araw na iyon ay nagtungo na ang dalawa sa kagubatan. Umaasang may matatagpo ang mga asbo sa lugar hanggang sa nakasilay sila ng siga mula sa apoy. Marahan nilang nilapitan ang lugar ngunit isang komunidad ng tribo pala ang kanilang natagpuan. Ilang minuto muna silang nagmasid kung may kakaiba ba sa mga tribong yon. Itay, sa palagay mo walang kinalaman ng tribong yan sa patayan sa ating baryo? Pagtatanong naman dito ni Andoy. Mukha namang walang kakaiba sa kanilang ginagawa. Takot ang mga aswang sa apoy at kita mo namang kahit mga babae ay may mga sibat. Malamang nakikipaglaban din ito sa mga asbo. Tugon dito ng kanyang ama. Nagpatuloy sila sa pag-usad na ang tanging dala ay itak pandigma. Makalipas pa ang isang oras ay nagpasya si Waldo na bumalik na lamang. Kung ang bahagi ng gubat ay may tribo, malamang hindi maglulungga ang mga asbo malapit dito. Naisip ni Waldo na sa kabilang bahagi na lang maghanap at gagawin nila ito kinabukasan. Sa kanilang pagbalik ay may biglang humarang na 4 na mga sibat. Nakatutok ito sa kanilang leeg at tiyan. Hinarang sila ng iilang tribo. Kumpirmado, hindi mga aswang ang mga ito dahil hindi man lang nila ito naramdaman. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at kinuha naman agad ang kanilang mga sandata. Pinaglakad sila patungo sa komunidad habang nakatutok pa rin ang mga sibat na iyon. Walang balak na lumaban ang mag-ama dahil hindi naman nila ito kalaban. Iba rin ang mga wika nito, kaya kahit anong paliwanag nila ay hindi sila nito naiintindihan. Iniharap sila nito sa matandang pinuno. Tumingin naman ang matanda mula ulo hanggang paa. Sinipat din ang kanilang mga ngipin. Marahil sinusuri ito kung may pangil. Hindi naman sila binihag ng mga ito. Bagkus, nakikipag-usap ang pinuno. Mabuti na lamang at alam nito ang salita nila kaya nakahinga ng mabuti ang mag-ama. Maigi silang tinanong kung ano ang ginagawa nila sa gubat sa ganitong oras. Ipinaliwanag naman ni Waldo na hinahanap nila ang lungga ng mga asbo dahil talamak na ang pananalasa nito sa kanilang baryo. At napag-alaman ng mag-ama na iisa lang pala ang kanilang suliranin. Niyaya pa sila ng salo-salo at inuman. Nakisama na lamang ang dalawa pero iba yung pag-iingat pa rin. Sa usal na ginawa ni Waldo ay nalaman niya na malinis ang inihandang mga pagkain at inumin. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay nagwika na si Waldo na kailangan na nilang umuwi. Malayo-layo pa ang kanilang lalakarin. Nag-alok naman ang pinuno na pasamahan sila ng kanyang mga mandirigma subalit tumanggi at nagpasalamat na lamang ang mag-ama. Mabuti naman at nakalis na tayo, tay. Grabe sila kung makatitig. Hindi halos umaalis ang mga mata sa atin. Sambit naman dito ni Andoy. Ganyan talaga ang mga tribo, Andoy. Hindi kasi sila sanay na makakita ng tagalabas at nag-iingat lang din sila na baka may kilos tayong hindi kaaya-aya sa kanila. Tugon naman dito ng kanyang ama. Halos maghahating gabi na nang nakalabas sila ng gubat. Napakadilim dahil walang buwan. Matiyaga naman silang naghanap ng tuyong dahon na nyog
upang gawing sulo. Habang gumagawa ng sulo si Andoy, ay nasipat naman ni Waldo ang talahiban na may mga matang nakatitig sa kanila. Hindi iisa, hindi dalawa, kundi napakarami nito. Mahinang sinabihan ni Waldo ang anak na maghanda sa labanan. Tumayo naman si Andoy at itinapat ang sulo sa talahiban. Kailangan bago maubos ang sulo ay mapabagsak nila ang mga asbo. Ibinabana sa lupa ng binata ang apoy at sabay silang mag-ama na sumugod sa talahiban. Ganon din ang ginawa ng mga aswang, 2 antingero, laban sa pulutong ng mga asbo. Noong umpisa ay naging madali lamang sa kanila na matunton ang kalaban, ngunit nang maubos na ang apoy sa sulo ay umasa na lamang ang mag-ama sa kanilang pakiramdam. May mga pagkakataong natatamaan sila ng mga atake dahilan upang ilang beses din silang tumitilapon. Nang napagtanto ni Waldo na nahihirapan na sila, ay siya naman ang naglaho sa paningin at pakiramdam ng mga aswang. Gamit na gamit ang mutya ng linta na tangan ni Waldo sa ganitong pagkakataon. Habang pisikal na nakikipagbuno ang kanyang anak, nagkukubli naman ang ama sa kakayahan nito upang atakihin ang mga nilalang nang hindi nalalaman kung nasaan siya. Hanggang sa isa na lang ang natira. Tatapusin na sana ito ni Andoy nang sumigaw ang kanyang ama at pinigilan siya nito. Bumalik naman sa pagiging tao ang asbo at itinali nila ito sa isang puno. Dito nila inusisa ang aswang tungkol sa lungga ng mga kasamahan, subalit kahit anong pagpapahirap ay walang napala ang mag-ama. Pero inasahan na ito ni Waldo. Inutusan niya ang kanyang anak na gumawa ng isang siga. Matapos nito ay hinila ni Waldo ang aswang malapit sa apoy. Pinugutan niya ito ng ulo at iniangat habang pinapalo ng itak ang pugot na ulo ng aswang. Ang aktong ito ay nagsisilbing hamon sa mga aswang na uubusin sila ng antingero. May iilang asbo naman ang nagsilabasan mula sa itaas ng burol. Tanging pang-ungol na lamang ang nagawa ng mga ito. Pahiwatig na ang bawat panig ay handa sa isang matinding digmaan. Pagsapit ng umaga ay nagising naman si Andoy at nakita niya ang kanyang ama sa may bakuran. Nakaupo ito sa kahoy na upuan at malalim ang iniisip. Nagtimpla muna ng kape si Andoy at ibinigay ito sa kanyang ama. Mukhang malalim ang iniisip mo, Itay. Si Maricel ba ang dahilan? Tanong dito ni Andoy. Hindi, Andoy, kundi ang ginawa kong paghamon sa mga asbo. Tugon naman dito ni Waldo. Bakit, Tay? Inaalala mo ba na baka hindi natin sila kayanin? Pag-usisa naman dito ni Andoy. Inaalala ko ang kaligtasan ng ating mga kababaryo. Tiyak pupunterihin sila ng mga aswang. Hindi ito magiging madali sa atin. Sa dami ng ating kapitbahay, hindi natin alam kung alin sa kanila ang uunahin ng mga aswang. Napakatuso ng mga demonyong yon. Gagawin ng lahat, makapagasik lamang ng lagim. Tugon dito ng kanyang ama. Napagkasunduan ng mag-ama na pulungin ang mga kapitbahay upang balaan tungkol sa pag-atake ng mga asbo. Mahigpit nilang pinaalalahanan ang mga tao na maglagay ng mga pangontra aswang sa kanilang mga bahay. Ang pagpupulong na iyon ay nagdulot ng takot sa mga tao. Inamin ni Waldo na hindi nila maipapangako na magiging ligtas ang lahat dahil 2 lamang sila. Bago naman lumubog ang araw,
ay nagsipaghanda na ang mga tao. Habang tinitingnan ni Waldo ang pagpupursige ng mga kababaryo sa pagsagawa ng mga pangontra ay hindi niya naman mapigilang makaramdam ng pagkaawa sa mga ito. Kaya dapat na nilang mahanap ang lungga ng kalaban. Naging tagapagbantay sa gabi ang mag-ama. Nagsalitan sila upang makapagpahinga naman ang isa. Unang nagbantay ay si Waldo. Gamit ang kakayahan ng sabulag, ay tahimik siyang naglakad-lakad sa buong baryo. Habang maimbing nang natutulog ang mga tao. Hanggang sa nag-ungula na ang mga asong alaga ng mga kapitbahay. Isang nakakakilabot na ungol ang namutawi sa buong baryo. Dahilan upang isa-isang nagising ang mga naninirahan dito. Walang tigil sa kakaungol ang mga aso na nagdulot ng matinding takot. May mga iilang kabataan na umiiyak na. Sumambit sa taas si Waldo at humingi ng tulong at gabay. Sa mga sandaling yon ay mahigpit na ang hawak sa kanyang itak habang pinakikiramdaman ang buong paligid. Unti-unting bumigat ang kanyang pakiramdam. Senyales na may mga aswang na sa paligid. Lumapit naman si Waldo sa isang bahay at kinuha ang sulo na yari sa kawayan na may langis. Sinilaban niya ang mga kumpol ng mga panggatong na inihanda ng mga tao upang magbigay liwanag sa buong kapaligiran. Pansin na rin ng antingero ang paghahanda ng mga kapitbahay. May mga tao na nasa kanilang bakuran na at may mga hawak na sibat at iba pang sandata. Nagmistulang may handaan ang buong baryo dahil sa isa-isang nagsiga ang mga tao sa bawat tahanan. May mga nagsaboy ng asin sa buong paligid at may mga nagdadasal. Bagay na ikinatuwa naman ni Waldo. Kitang-kita ang pagkakaisa ng mga tao laban sa paparating na panganib. Bumalot man ang takot ngunit determinadong ipagtanggol ang bawat isa. Samantala, nagising na rin si Andoy at naghanda na rin ito. Ang ginawa niya naman ay nagtungo siya sa may kakawyan. Tahimik niya itong binaybay. Nang makaramdam siya ng kakaiba, ay nakita niya ang kakaibang itsura ng aswang. Wangis ito ng tao ngunit mahaba ang mga galamay at ang mukha nito ay sa aso, pero mahaba ang mga pangil nito. Tinatayang nasa 10 uri nito ang kanyang nasilayan habang may mga kasama itong mga malalaking aso. Malamang natatangi ang mga yon dahil sa iba ang wangis ng mga ito. Marahang lumakad ang mga aso patungo sa kabahayan habang ang 10 iba ang wangis ay nanatili sa may kakawyan. Napapalunok na lamang ng laway si Andoy dahil tila ang lalakas ng mga nilalang ng kanyang nakita. Nag-aabang ng pagkakataon ang antingero na maatake niya ang isa. Magkakalayo naman ang agwat ng bawat nilalang. Humakbang na siya na may labis na pag-iingat hanggang sa inundayan niya ng saksak sa likod ang isang asbo. Umatungal ito ng malakas dahilan upang marinig ng mga kasama. Bago pa man makalapit ang iba ay mabilis na ginilitan ng leeg ni Andoy ang aswang na yon. Labis naman itong ikinagalit ng mga aswang at sabay-sabay silang sumugod sa antingero. Mabilis naman na tumakbo si Andoy dahil nag-aalangan siya sa bilang ng mga ito. Biruin mo, 9 nakakaibang wangis na mga asbo ang humahabol sa kanya. Doon nagtungo si Andoy sa masukal na kakawyan.
Layunin niya na ilayo ang mga ito sa kabahayan. Subalit, sadyang mas mabilis ang mga nilalang kaya napalibutan na siya ng mga ito. Kahit nasa loob sila ng kakawyan, ay nakikita pa rin ito ni Andoy. Gawa nga sa tindi ng liwanag ng buwan ng gabing yon. Naglalaway na ang mga aswang na anumang oras ay lalantakan na siya ng mga ito. Sa pagsugod ng isa ay biglang may pumulupot na baging sa paa nito, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Nagkasunod-sunod naman ang mga pagpulupot ng mga baging sa iba pang aswang. Sinipat ni Andoy ng maigi ang tila anino na umaatake sa mga aswang na nakapaligid sa kanya. Noong una, inakala niya na isang engkanto yon. Subalit nang lumapag sa lupa, ay isa itong lalaki na may sandatang latigong baging. Dahil sa ginawang pag-atake nito, ay nagtamo ng malalang sugat ang mga aswang. Wala nang salita pa. Nagtulungan ng dalawang lalaki na labanan ang mga asbo. Ramdam ni Andoy na di hamak na mas malakas ang mga ito kumpara sa mga anyong aso. Aminado na si Andoy na humanga siya sa bilis at galing ng lalaki sa labanan. Para bang dalubhasa na ito sa ganitong larangan. Makalipas naman ang ilang minuto, ay tuluyan na nilang napabagsak ang 9 na aswang. Maraming salamat sa tulong mo, Ginoo. Pero sino ka nga ba? Pagtatanong dito ni Andoy. Ako si Alfredo. Nagmula pa ako sa malayong bayan. Matagal ko nang sinusundan ng mga asbo na minsan nang nalasa sa aming lugar. Tugon naman dito ng lalaki. Maaari ko bang malaman ang tangan mo, Ginoo? Tanong pa dito ni Andoy. Mutya ng krus na baging ang tangan ko, kaibigan. Tugon naman dito ni Alfredo. Sa kanilang pag-uusap ay nalaman ni Andoy kung saan naglulungga ang mga asbo. Sa gabing yon ay susugurin na sana ni Alfredo ang mga aswang, subalit nakita niya itong umalis sa yungib na pinagtataguan. Alam niya na may digma ang pupuntahan ng mga ito dahil nagsilabasan din ang mga matatandang asbo na nakalaban nilang dalawa. Inilahad naman ni Andoy ang kasalukuyang nangyayari sa kanyang baryo at humingi na ito ng tulong kay Alfredo. Sa pagdating nila sa baryo ay nagkakagulo na ang lahat. Nasipat ni Andoy ang kanyang ama na mag-isang nilalabanan ang sangkatutak na mga asbo, habang ang iba naman ay inaatake ang mga kabahayan. May mga tao na rin na nawala ng buhay at iilang bahay na rin ang nasusunog. Agad sumugod ang dalawa. Sa paghampas ni Alfredo ng latigong baging ay bigla itong humaba ng gusto at dumami. Pinaluputan ang mga asbo at paulit-ulit na inihahampas sa lupa. Samantala, napatitig na lamang si Waldo sa kasama ng kanyang anak. Isang pambihirang kilos pandigma ang ipinamalas nito. Nagmistulang pantukod ang latigo dahilan upang makalundag ng mataas ang lalaki. Kakaiba din ang baging nito dahil may mga tinik dahilan upang tapyas agad ang laman ng aswang sa tuwing natatamaan ng sandatang baging na iyon. Tila napagtanto ng mga aswang na napapangibabawan na sila ng mga antingero, kaya may iilang asbo ang tumakas na. Nang mawala na ang mga aswang, ay tumambad sa mga antingero ang mga taong nagtamo ng mga sugat gawa ng kalmot at kagat ng mga ito. Ang iba ay nailigtas pa, ngunit merong ding hindi na nakayanan ang natamong sugat at binawian na ng buhay. Panalo man sila, ngunit kapalit naman ito ay ang buhay ng mga tao. Dama ni Waldo ang kabiguan, pero sa isang digmaan, hindi talaga may iwasan na
mabawasan ang mga mandirigma. Malungkot pero kailangan tanggapin ang kapalaran na sinapit ng iilan. Pinakiusapan ni Waldo ang mga tao na mas mabuting ilibing na agad ang mga yumao. Bago sumikat ang araw ay nailibing na ang mga bangkay. Sira-sira at umuusok pa ang mga bahay na apektado sa labanan. Bakas naman sa mukha ng bawat isa ang lungkot at labis na paghihinagpis. Nagluksa ang buong baryo sa pagkawala ng iilang kapitbahay. Lubos naman na nagpasalamat ang mga tao sa tatlong antingero. Nang lumiwanag na, ay tuluyan ng nag-alay ng dasal ang mga tao habang nagtungo na ang tatlo sa bahay ni Waldo. Doon ay formal na nagpakilala si Alfredo. Ayon naman sa binatang antingero, lahing Asbo din ang nambiktima sa kanyang pinagmulang lugar. Dahil dito ay pinag-aralan niya ng gusto ang mga aswang na ito hanggang sa madiskubre niya ang kinaroroonan ng mga ito. Hindi na rin sila nag-atubili pa. Matapos ang agahan ay tinungo na nila ang sinasabing yungib ni Alfredo. Dito lang pala nagkukubli ang mga demonyo. Wika naman dito ni Waldo. Ang yungib na yon ay tinatayang nasa ilang milya ang layo mula sa baryo. Minsan na daw itong napuntahan ni Waldo, ngunit sa panahong iyon ay wala pang aswang na naninirahan sa loob. Tahimik nilang pinagmasdan ang bukana ng yungib ngunit walang senyales ng mga aswang. Marahil tumakas na ang mga ito dahil na rin sa pagkawala ng mga matatandang asbo na namumuno sa kanila. Pinasok nila ang yungib na yon at sa loob nito tumambad sa kanila ang napakaraming kalansay. Hindi lubos maisip ni Andoy ang pinagdaanan ng mga ito bago tuluyang mawala ng buhay. Isipin nyo na lang, literal na nilalantakan ng mga asbo ang mga taong buhay hanggang sa hindi na nito makayanan at pinabawian na ng buhay paunti-unti. Itay, isa kaya sa mga kalansay na yan ay si Nanay? Naluluwang wika dito ni Andoy. Hindi ko alam, anak. Napakasakit na hindi man lang natin nabigyan ng maayos na libing ang iyong ina. Malungkot na tugon dito ni Waldo. Sa panahong umatake kasi ang mga asbo, ay tinangay nito ang asawa ni Waldo. Kung hindi sila dumating, ay malamang kasamang nawala ang bunsong anak ni Waldo. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong asawa, Mang Waldo. Katulad ninyo, naging biktima rin ng asbo ang aking pamilya. Lahat sila ay nadatnang ko na lang na wala ng buhay. Kung hindi sumugod ang mga kapitbahay, malamang tinangay rin sila ng mga aswang. Sambit naman dito ni Alfredo. Nag-alay ng dasal ang tatlong antingero bago nila tuluyang sinunog ang loob ng yungib. Sa muli ay nagpasalamat ang mag-ama sa ginawang tulong ni Alfredo. Hindi na rin nagtagal ang antingero dahil kailangan niya nang bumalik sa kanilang bayan. Isang estranghero ang biglang sumulpot at tinulungan ang mag-ama. Sa pagtatapos ng mga asbo, ay umasa sila na tuloy-tuloy na ang pagkakaroon ng kapayapaan sa kanilang baryo. Sa paglipas ng mga linggo, ay unti-unting bumalik na sa normal ang buhay ng mga tao. Malaya na silang makalabas ng bahay tuwing gabi. Ang mga negosyo tulad ng mga tindahan ay bukas na hanggang hating gabi. Anong plano mo, Tay? Kukunin na ba natin si Maricel? Tanong dito ni Andoy. Sa tingin ko hindi pa napapanahon. Kailangan pa natin mag-ipon para sa pagpapagamot ng iyong kapatid. Tugon naman dito ng kanyang ama. Kumayod naman ang gusto ang mag-ama sa pangingisda. Natuon na rin ang buong atensyon nila sa negosyo.
Subalit ang inaakalang kapayapaan ay nagbabadya na namang magwakas. Isang hapon, habang nasa laot pa si Waldo, humiga naman siya sa kanyang bangka habang hinihintay na mapuno ang lambat ng mga isda. Nakarinig siya ng tulog mula sa makina. Marahan siyang bumangon at nakita niya ang isang malaking bangkalulan ng iilang katao. Kahit malayo ito sa kanya, ay ramdam niya na hindi maganda ang dala ng mga ito. Hinila niya na ang lambat. Matapos may ayos ang mga isda, ay nagsagwa na siya pabalik sa dalampasigan. Pansin niya rin na dumaong ang malaking bangka sa bahaging walang tao. Kitang-kita niya ang pagbaba ng mga ito. May mga babae ring kasama base sa kasuotan ng mga ito. Hindi bababa sa 20 ang lulan ng bangkang yon. Sa pagdaong ng kanyang bangka, ay tumakbo naman ito patungo sa bahay. Inilahad niya agad sa anak ang kanyang nakita. Nagpatulong muna si Waldo na madispatcha ang mga nahuling isda bago sila magtungo sa lugar na pinagdaungan ng bangka. Subalit nakaalis na ito. Binaybay nila ang mga bakas sa buhangin at dinala sila sa makapal na bakawan. Doon na nawala ang mga bakas ng mga paa. Ano to, tay? Hanggang dito lang ang mga bakas ng paa. Ibig sabihin lumusong sila sa may putikan. Pagtataka dito ni Andoy. Sinasabi ko na nga ba, hindi ordinaryong nilalang ang mga taong iyon. Tugon dito ng kanyang ama. Labis ang kanilang pagtataka dahil wala man lang bakas sa putik na naiwan ang mga taong yon. Maliban na lamang kung lumipad ang mga ito. Napatingala si Waldo at bumaling ang kanyang paningin sa isang bundok na nasa dulo ng bakawan. Isang panganib na naman ang nagbabadyang mangyari. Bumalik ang mag-ama sa baryo at inabisuhan ang iilang kapitbahay na mag-ingat sa mga dayo na magagawi sa lugar. Inatasan din nila ang mga ito na ikalat sa lahat ang kanilang babala. May iilang mga tao na nagpunta sa bahay ng mag-ama at nag-usisa ito tungkol sa kanilang nabalitaan. Ang unang lugar na binabantayan ng mag-ama ay ang palengke, kung saan samot-saring tao ang nagagawi doon sa araw-araw. Sa ilang araw na pagmamanman ng mag-ama ay walang senyales ng aswang sa baryo. Kaya naman nagpasya si Waldo na puntahan ang bayan. Mas maiging siya lang muna dahil siya ang may kakayahan ng sabulag. Mas madaling mahanap niya ang mga aswang na yon kung may kukubli niya mula sa mga ito ang kanyang pagkakakilanlan. Sa paglibot niya ng bayan, ay napansin niya ang bagong tindahan ng karne na pinipilahan pa ng mga tao. Sa kanyang pagsisiyasat ay napag-alaman niya na mas mura ang presyo dito kumpara sa palengke. Pumila dito si Waldo hanggang sa nakapasok na siya sa loob. Sa pagpasok niya ay tila sinampal siya ng napakabahong amoy. Tumambad din sa kanya ang mga karne ng tao na pinagkakatuwaan ng mga taong walang kamalay-malay. Ang mga tinderong naroroon ay purong mga aswang. Kinilabutan naman si Waldo dahil tiyak niya na isang pangyayanggaw ang ginagawa ng mga aswang sa kawawang mga residente ng bayan. Sa murang presyo na nakapaskil ay inalok pa si Waldo ng mas mura pang halaga sa bawat kilo ng karne. Tumugo naman ang ngiti si Waldo kahit sa kabila nito ay ang halos bumaliktad na ang sikmura niya dahil sa tindi ng amoy. Pasimpleng lumabas ang antingero at tanging pagkaawa na lamang ang naramdaman para sa mga tao.
Dahil sa kanyang nalaman, ay agad na siyang bumalik ng bahay. Pinagplanuhan ng mag-ama kung papaano pigilan ang pagkakalat ng mga aswang. Marahil nagpapadami ito ng lahi. Sa mga sandaling yon ay wala pang ideya si Waldo kung anong uri ng aswang ang nasa bayan. Kailangan nilang may sagawa ng tahimik at hindi mabulabog ang mga tao. Bigla silang dumating. Bigla din silang mawawala. Galit na sambit dito ni Waldo. Naghanda ng mga bote si Andoy na may lamang langis at mitya, alinsunod naman sa utos ng kanyang ama. Palalabasin nilang isang malaking sunog ang mangyayari sa tindahan ng karne. Kinagabihan mismo sa araw na iyon ay kumilos na ang mag-ama. Nakakabinging katahimikan ang namutawi sa bayan. Taliwas ito kapag may araw. Ang lugar ng tindahan ay nasa labas ito ng malaking bahay na may mataas na konkretong pader. Sa isang tingin mo dito ay masasabing isang mayamang negosyante ang nagmamay-ari nito. Pinakiramdaman ng mag-ama ang loob ng pader at halatang may mga gising pa na tila may kinakatay sa loob. Pumwesto si Andoy sa tapat, bandang kanang bahagi ng bahay. Kalsada ang pagitan nito. May maliit na bakanting lote sa lugar na may iilang puno. Umakyat ang binatang antingero at nasipat niya ang isang babae na tila may damit na dayuhan. Nakatayo ito sa may terasa habang may pulang likido na iniinom, habang ang kanyang ama naman ay sa likod ng bahay pumuslit. Isa sa mga kakayahan ni Waldo ay ang gumapang sa anumang bagay na patarik. Dumidikit kasi ang kanyang mga palad dahilan upang malaya siyang makaakyat. Tahimik siyang nakapasok sa bakuran na hindi man lang namamalayan. Nagtungo naman siya sa likod bahay kung saan naroroon ang kusina. Dinig na dinig niya ang mga karning tinatadtad ng mga kalalakihan. Gawa sa matibay na tabla ang dingding sa bahaging yon. Kaya naman may siwang siyang nasisilip. Tumambad sa kanya ang mga putol-putol na katawan ng mga tao habang masayang nag-iinuman ang mga matador. Nanlumo ang antingero sa sinapit ng mga biktima. Walang awang pinagtatadtad ng mga aswang ang mga bahagi ng katawan ng mga tao. Nakahilera pa ang mga ulo nito. May matatanda at karamihan ay purong mga bata. May lalaki pa na sinisipsip ang utak ng isang biktima. Sa sahig naman ay may tao na nag-aagaw buhay at pilit na nagmamakaawa sa naghihingalong boses. Gumuhit na sa diwa ni Waldo ang matinding galit. Lumipat muna siya sa ibang bahagi ng malaking bahay na may dalawang palapag upang pag-aralan kung ilang aswang ba ang nasa loob nito. Pinihit ng bahagya ni Waldo ang bintanang salamin sa may sala at nakita niyang bumaba sa may hagdan ang isang lalaki na napakalaki ng katawan. Sa uri ng pananamit nito, masasabing iyon ang padre de pamilya. Nag-utos din kasi ito sa isang lalaki. Nasa 5 katao naman ang nabibilang ni Waldo sa loob ng bahay, kasali na ang mga kumakatay sa may kusina. Bago umakyat ng hagdan ang lalaki, ay suminghot pa ito sa paligid at inilibot ang paningin sa buong sala. Natigil lamang ito nang tawagin siya ng isang babaeng ayos mayaman. Naku po, Diyos ko. Isang bangkila ng babaeng yan. Wika naman dito ni Waldo sa kanyang isipan. Ngayon ay alam na ni Waldo na mga aswang lipad ang mga nilalang na iyon. Kaya pala nawala na lamang ang bakas nito sa may buhangin. Nakumpirma ni Waldo na ang mga sakay ng bangka
at ang mga nilalang sa bahay ay iisa dahil sa babaeng nakita niya. May balak sana si Waldo na iligtas ang mga buhay pa, pero sa kalagayan ng mga ito ay mukhang hindi na rin sila magtatagal. Kaya naman nagpasya na lamang siya na sisimulan na ang pag-atake. Bumalik si Waldo sa likod bahay. Sinindihan niya na ang isang bote at lakas loob na binuksan ang entradang pinto. Agad niyang inihagis sa sementong sahig ang bote, dahilan upang sumabog ito at kumalat ang apoy. Sinundan niya ito agad ng isa pang bote sa kabilang bahagi ng sahig at nagdulot ito ng sunog sa may kusina. Hindi naman magkabayaw ang mga aswang na naroroon sa loob nito. Tumakbo naman si Waldo patungo sa tapat ng bahay at buong lakas niyang ibinato sa bintana ang nakasinding bote. Hudyat naman ito ni Andoy sa kanyang pag-atake. Agad lumundag ang binata at tumakbo papalapit sa bahay. Buong lakas niyang winasak ang tarangkahan ng bakod. Inubos naman niya ang 6 na bote at ikinalat ito sa buong bahay. Naglikha ito ng sunog sa ibaba ng malaking bahay. Sinigurado din niya na hindi makakalabas ang mga aswang sa entradang pinto na nag-aapoy na din. Nagsisigawan na sa loob. Samantala, inakyat naman ni Waldo ang ikalawang palapag mula sa gilid ng bahay. Nakatayo naman si Andoy sa harapan ng bahay na iyon at hawak ang 2 itak. Nagsalubong ang paningin nila sa isang aswang na sumilip sa bintana. Galit na galit ito at lumabas mula sa winasak na lagusan. Dito na nag-umpisa ang labanan nila. Nag-iba ng anyo ang lalaki. Tinubuan ito ng pakpak at may mga umusling buto pa sa likuran nito. Nawasak ang damit nito at mas lumaki pa ang sukat. Napakalaki din ang bunganga nito na umangil ng napakalakas. Habang sa terasa ng bahay ay nagtungo ang bangkilan na nagbabadyang lumipad, subalit naabutan pa ito ni Waldo. Kumapit ang ama ni Andoy sa likuran ng bangkilan at bumulusok sila pababa sa bakuran at doon nagpangbuno. Sa laban ni Waldo sa bangkilan ay hindi ito naging madali. Di hamak na mas malakas sa kanya ang aswang na iyon dahilan sa ilang beses niyang pagtilapon. Nagmistulang laruan si Waldo habang inihahampas ng aswang sa pader. Hindi naman makalapit ng gusto ang antingero dahil sa pagbagwis ng mga pakpak ng bangkilan na animoy napakalaking pakpak ng paniki. Samantala, malaking bagay para kay Andoy ang mutya ng kampana na may napakalakas na kabal. Nakakasabay ang binata sa lakas ng mga aswang na sumusugod sa kanya. Nakangisi naman ang lalaking aswang habang pinagmamasdan si Andoy na nakikipaglaban. Tahimik itong dumaan sa may terasa upang atakihin ng binata. Nagpalit na ito ng anyo. Lumabas ang malapad na pakpak at humaba ang mga kuko nito. Sumugod na ito sa nakatalikod na antingero at nakabuka ang kanang kamay upang isalpak sa likod ni Andoy, ngunit isang malakas na hampas ng baging ang tumama sa mukha ng lalaki na naglikha ng sugat mula sa isang pisngi patungo sa kabila, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Agad namang napalingon si Andoy at nakita niya si Alfredo na nakatayo na sa ibabaw ng pader habang hawak-hawak ang latigong baging. Dito na nagharap si Alfredo kontra sa padre de pamilya ng mga aswang. Samantala, nagtamo na ng matinding tama si Waldo. Subalit naghihilom din naman ito makalipas ang ilang segundo.
tanging panlaban niya ay ang pagkakataong maidikit niya ang kamay sa katawan ng bangkilan. Katulad ng linta, may kakayahan si Waldo na sipsipin ang dugo ng nilalang sa pamamagitan lamang ng kanyang kamay. Sa ataking ito ay bahagyang matitigilan ng aswang dahil sa bigla ang pagbaliktad ng daloy ng dugo nito sa katawan. Samantala, hindi na magkamayaw ang lalaking aswang dahil sa mga baging ni Alfredo. Paulit-ulit nitong pinuputol ang mga baging na bumabalik din naman sa dati. Sa paraang ito ay nagagawa ng antingero na paulit-ulit hampasin ng latigo ang kalaban. Tapyas agad ang laman ng aswang dahilan upang napapaatras na lamang ito. Habang si Andoy naman ay napabagsak na ang dalawang aswang at iisa na lamang ang kaharap nito. Nang masipat niya ang ama na nahihirapan sa bangkilan, ay minadali niya na ang pagtapos sa aswang na yon. Buong lakas na sinalubong ni Andoy ang mga kuko nito at tumarak sa kanyang sikmura, pero isang malakas na suntok naman ang ibinigay ni Andoy sa aswang. Pumasok ang kamao nito sa bunganga at buong lakas na hinila ang dila ng aswang dahilan upang mangisay ito. Sinundan niya agad ng taga sa leeg upang humiwalay ang ulo nito. Napaupo naman si Andoy sa lupa dahil sa matinding kirot ng kanyang sugat sa may tiyan. Pilit naman siyang tumayo at tumakbo patungo sa bangkilan. Hinawakan ni Andoy ang punuan ng pakpak ng aswang, sabay apak sa likuran nito at buong lakas na hinila at nabali ang mga pakpak. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Waldo upang puntiryahin ang puso ng bangkilan. Sa pagdikit ng kanyang palad ay tanging pagngisi ang ipinakita niya sa aswang na yon. Nanlaki naman ang mga mata nito at hindi na ito nakakilos pa. Sa mga sandaling yon ay kinuyom na ni Waldo ang palad dahilan upang bumaon ito sa dibdib ng aswang. Nang makapana nito ang puso ay buong lakas niya itong hinugot. Napatras ang bangkilan hanggang sa napaluhod ito sa lupa. Bigla namang pumulupot ang baging sa leeg nito at sa paghila ni Alfredo ay tumilapon ang ulo ng babaing aswang. Sa pagtingin ng kanyang ama ay nakita nila ang lalaking aswang na nakahiga na sa lupa habang pinupuluputan ng mga baging. Nagpupumiglas pa ito. Nilapitan nila ito at buong lakas na inapakan ni Andoy ang ulo ng aswang dahilan upang magtalsika ng utak nito. Sa bandang huli ay inihagis nila ang katawan ng mga aswang sa nagliliyab na bahay. Habang sa labas ay nagkumpula na ang mga tao. Dali namang tumakbo ang tatlo at doon dumaan sa may likuran. Isang malaking sunog ang naganap ngunit hindi nila naikubli sa mga tao ang naging labanang yon. At nang makalayo na sila sa lugar, ay tumigil sila sa isang malaking puno. Sinuri ni Waldo ang sugat ni Andoy. Tumugon naman ang kanyang anak na hindi naman daw tumagos sa bituka ang sugat dahilan upang makampante na si Waldo. Maraming salamat, Alfredo. Sa muli ay tinulungan mo na naman kami. Pero paano mo nalaman na nandito kami sa bayan? Wika dito ni Waldo. Pumunta kasi ako sa inyo, Mang Waldo. At ang sabi ng kapitbahay ay nagtungo daw kayo sa bayan. Sa katunayan, nais ko sanang humingi ng tulong sa inyo. Sa aking paglalakbay, ay may natagpuan akong baryo na pinamumugaran ng isang gabunan. Wika naman dito ni Alfredo. Kahit hindi mo pa hilingin, tutulong kami ni tatay sa iyo, kaibigan. Sambit naman dito ni Andoy. Madaling araw na sila nakauwi ng bahay. Habang ginagamot ni Waldo ang sugat ng anak, ay dito na inilahad ni Alfredo ang tungkol sa gabunan.
Ayon dito, ang gabunan ay nagngangalang Matias. Nasa Hilaga ng Antique ang sinasabing lugar. Sa mga napagtanungan ni Alfredo ay may iilang tao na ang bigla na lamang nawawala sa baryo. Sa pag-iimbestiga ng antingero ay natagpuan niya ang isang lalaki na nagtitinda ng tuba sa talipapa. Palihim niya itong sinundan at isang beses ay hinarang niya ito. Subalit aminado si Alfredo na nahirapan siya sa aswang na yon. Ipinakita pa niya ang sugat sa kanyang balikat gawa ng pagkalmot ni Matias sa kanya. Kaya tumakas na lamang siya at nagtungo sa mag-ama. Hinintay muna nila ang ilang araw hanggang sa tuluyang gumaling ang sugat ni Andoy. Hanggang sa sumapit ang araw ng kanilang pag-alis patungo sa Hilaga. Pero imbes na kalsada ay dinala sila ni Alfredo sa isang bundok. Nagtaka naman ang mag-ama kung bakit nandoon sila at tumigil sa isang malaking bato. Bakit tayo narito, kaibigan? Balak mo bang sa bundok tayo dadaan? Baka maubos na ang mga tao sa sinasabi mong lugar bago pa tayo makarating doon. Wika naman dito ni Andoy. Sandali lang. Maghintay muna tayo ng ilang saglit. Ang ilang saglit na sinasabi ni Alfredo ay inabot na ng 6:00 ng gabi. Napapailing na lamang ang mag-ama. Balak yata ni Alfredo na doon matulog sa bundok. Hanggang sa ang malaking bato ay biglang nagliwanag. Lumapit si Alfredo at niyaya ang mag-ama na sumunod sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Andoy at laking gulat na lamang ng mag-ama dahil tumagos sila sa malaking bato. Ayon naman sa binatang antingero, ang batong yon ay isang lagusan. Inilahad din ni Alfredo na ang lupang kinatatayuan nila ay ang lugar mismo na balak nilang puntahan. Isang kakayahan na naman ni Alfredo na labis hinangaan ni Andoy. Sa ilang minutong paglalakad ay dumating na sila sa bahay ni Matias. Nag-iisa lamang ito sa paanan ng bundok. Lumapit si Alfredo at tumayo naman sa tapat ng bahay nito. Hinampas pa niya ang latigo sa lupa bilang senyales ng kanyang presensya. Ilang saglit pa ay dito na lumabas si Matias at nagwika ito ng, Ikaw na naman. Wala ka talagang kadala-dala, mahinang nilalang. Wika dito ni Matias. Subukan natin muling maglaban, demonyo ka. Naaasar na wika naman dito ni Alfredo. Dahil dito ay lumundag ang aswang sa bakuran at agad nagpalit ng anyo. Humaba ang maputing buhok at lumaki ang katawan na nagiging sobrang itim na. Samantala, nakakubli naman ang mag-ama. Iyan pala ang gabunan, tay. Sa itsura pa lang yan, mukhang napakabagsik na. Mahinang wika naman dito ni Andoy. Oo, Andoy, at mag-iingat ka. Ang gabunan ay katumbas ng bangkilan. Umangil na ng mahina si Matias na may halong panggigigil. Humakbang na ito papalapit kay Alfredo habang umatras naman ang antingero. Ano na, mahinang nilalang? Bakit ka umaatras? Wala akong balak na makipaglaro sa'yo. Sambulat naman dito ni Matias. Akmang susugod na si Matias at papalundag na sana nang biglang may humila sa mahabang buhok nito na nasa likuran. Pagbaling nito ay isang sapak mula kay Waldo ang kanyang natamo. Dahilan upang mayanig ang wisyo ng aswang. Sinundan naman ito ng pagpulupot ng latigo ni Alfredo sa leeg, subalit hinawakan lang ito ni Matias at hindi nito ininda ang mga tinik nito. Hinila niya ang latigo at naibalibag niya si Alfredo. Naging dahilan nito
upang mabitawan nito ang sandatang latigo. Akmang babanata na ni Matias si Waldo nang may tumarak na itak sa likod niya. Umatungal ang nilalang at napaliyad. Subalit tila baliwala dito ang itak at nahampas pa ng kanyang kamay si Andoy. At nagtawag ka pa talaga ng mga kakampi na mahina rin na kagaya mo. Wika dito ng gabunan. Magkaharap na ang magkabilang panig. Napapangisi naman si Matias at minaliit pa ang tangan ng mga antingero. Sa mga sandaling ito ay sabay na sumugod ang tatlo. Nahawakan naman ni Matias sa leeg ang mag-ama. Naging pabor naman ito kay Alfredo upang atakihin sa dibdib si Matias. Nabitawan niya ang mag-ama subalit bumagsak ito sa lupa at pilit iniaabot ang hininga. Pakiramdam nila ay ilang segundo silang nawala ng hangin. Sa pagbitiw ni Matias sa dalawa ay nagawa nitong masipa si Alfredo at tumilapon ito papalayo. Pero nagawa naman niya na mapulot ang latigo. Akmang tatadyakan na ng gabunan si Andoy, ngunit binigwasan naman ito ni Alfredo at natapyas ang balat ni Matias sa paa. Pinagpaglang ng aswang ang natapyas na balat at muli itong sumugod. Gumulong naman si Andoy upang makaiwas. Tinigal po naman ni Waldo ang aswang dahilan upang tumagilid ito. Pumulupot naman sa mga paa ng aswang ang mga baging kaya tuluyan na itong natumba. Inundayan naman ni Andoy ng taga ngunit sinalaglang ito ni Matias. Animoy tumaga si Andoy sa isang bakal. Napalundag pa atras ang binata. Sa hinuha nilang tatlo ay mukhang hindi magiging madali ang labang yon. Dumistansya muna sila at nag-isip ng paraan. Ano na mga mahihinang nilalang? Sumugod pa kayo. Nagpakawala naman ng mga baging si Alfredo gamit ang latigo. Naglaho naman sa mga mata ni Matias si Waldo at sumulpot ito sa kanyang likuran at inilapat ang palad nito. Bahagyang natigilan ang nilalang dahilan upang banatan ito ni Andoy ng mga suntok. Sa tindi ng kaba nito ay hindi nagawa ni Waldo na mahatak nito ang buto sa likod. Bagkus, nahagip pa siya ng kalmot at tuluyang bumagsak. Ibinaling na ni Matias ang sarili sa bumagsak na antingero upang undayan ang kalmot. Ngunit buong lakas na hinila ni Andoy ang buhok nito, kasabay na walang patid na paghampas ni Alfredo ng latigo. Ngunit ang mga ataking yon ay tila baliwala lang sa gabunan. Ngumisi itong humarap sa tatlong antingero, ngunit napakunot ang noo ng gabunan dahil pinigilan ni Alfredo na sumugod ang mag-ama at iniligpit pa nito ang latigo sa may tagiliran. Tapos na ang laban. Sambit dito ni Alfredo. Anong ibig mong sabihin, Alfredo? Pagtataka naman dito ni Waldo. Aaminin ko, mahirap na kalaban ng isang gabunan. Pero kailangan ko lang ng tulong upang maibaong ko sa katawan ng aswang na yan ang aking baging. Wika dito ni Alfredo. Matapos nito ay biglang napaluhod si Matias na tila nasusuka. Hinawakan niya ang leeg na parabang may lalabas na kung ano, hanggang sa biglang lumabas ang isang baging na nasa bunganga na ng aswang. Kasunod nito ay ang paglabas ng mga humahabang baging sa tenga maging sa ilong nito. Nagpupumiglas ang aswang na yon hanggang sa napahiga na ito sa lupa. Patuloy sa paghaba ang mga baging hanggang pati sa mga mata ng gabunan ay nagsilabasan na rin ito. Sa bandang huli, nagmistulang ugat ng puno si Matias. Dahan-dahang natuyo ang katawan nito na
Tila sinisipsip ng mga baging ang lahat ng likido sa katawan ng gabunan. Pinagmasdan na lamang ng tatlo ang pakikipaglaban ni Matias sa kamatayan. Matapos ang ilang minuto ay sinilaban ni Alfredo ang baging dahilan upang matupok ang katawan ng gabunan. Sa muli ay humanga na naman si Andoy sa kanyang kaibigan. Bumalik ang tatlo sa lagusan at sa isang iglap lang ay natanaw na ng mag-ama ang kanilang bahay. Kinabukasan ay nagpaalam na si Alfredo. Ipinagpapatuloy niya ang pagiging manlalakbay na antingero. Humiling naman si Andoy na sana manatili pa sa kanila ang binata upang maturuan siya nito. Alam mo, Andoy, napakabata mo pa at hindi biro ang magtanga ng mutya ng kampana. Sa pagkuha pa lang nito, alam ko na napakatapang at napakatibay mo. Sa darating na panahon, matututunan mo rin ang buong taglay ng iyong tangan. Wika dito ni Alfredo. Pero papaano ka ba namin mahanap kung sakaling mangangailangan kami ng iyong tulong? Maiging tanong naman dito ni Andoy. Palagi mo lamang tatandaan, tulad ng isang baging, ay nasa paligid lamang ako, kaibigan. Nakangiting tugon dito ni Alfredo. Sa paglisan ni Alfredo ay binanggit ni Waldo ang isang kakilalang antingero na may tangan din katulad kay Andoy. Subalit matatagpuan ito sa lugar ng Dueñas. Pero bago nila gawin yon, ay dapat muna nilang magawa ang isang bagay na mas mahalaga. Sa loob pa ng ilang buwan ay nagpatuloy sa pagsisikap ang mag-ama hanggang sa nakaipon na sila ng sapat para sa pagpapagamot ni Maricel. Nagtungo ang mag-ama sa bayan ng San Joaquin upang sunduin ang dalagita. Labis-labis naman ang pasasalamat nila kay Dolores sa pagtatiyagang alagaan si Maricel. Laking tuwa naman ang dalagita nang masilayang muli ang kuya at ang kanyang ama. Nanatili muna sila ng ilang araw at sabay silang tatlo na nagtungo ng Maynila upang patingnan ang bunsong anak ni Waldo. Gayunpaman, hindi naman nabigo ang mag-ama at laking pasalamat nila sa Diyos dahil malaki na ang pinagbago ni Maricel. Paano ba yan, Day? Nagawa na nating ipagamot si Maricel. Pwede na ba tayong magpunta ng Dueñas? Tanong ni Andoy sa kanyang ama. Alam mo, Andoy, anak, sa kabila ng pagiging malaking syudad ng Maynila, ay may mga nilalang pala na nakikisalamuha sa mga tao. Wika ng kanyang ama. Naku naman, Tay, hanggang dito ba naman? Wika ni Andoy habang kumakamot sa ulo. Baka nakakalimutan mo na ang responsibilidad natin bilang antingero. Sambit naman dito ni Waldo. O nay, Tay, saan mo ba nakita ang mga sinasabi mong nilalang? Usisa dito ni Andoy. Bago bumalik ng antike ang mag-ama, ay nakasagupa muna nila ang lahi ng mga awok na nakikisalamuha sa Kalakhang, Maynila. Pansamantala din nilang iniwan si Maricel kay Dolores upang harapin ni Andoy ang antingerong naninirahan sa lugar ng Dueñas sa probinsya ng Iloilo. Sa pagdating nila ng Dueñas sa isang liblib na baryo ay hindi napigilan ni Andoy ang mangilabot. Sa pagtahak nila ng landas patungo sa bahay ng antingero ay dumaan sila sa isang komunidad na purong aswang. Habang naglalakad sila ay dinig na dinig nila ang may hinang pag-angil ng mga nilalang. Manda ka, Andoy, dahil mamayang gabi, lahat ng mga iyan ay sasalakay sa atin. Nakangiting wika dito ni Waldo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa isang responsibilidad na kahit dumaan ang pamilya ni Waldo ng pangungutya mula mismo sa mga kapitbahay,
ay ginampanan pa rin nila ang pagiging antingero. Isang malaking hiwaga rin ang pinagmulan ni Alfredo na bigla na lamang sumulpot sa buhay ng mag-ama. Base sa aking nalalaman, ang krus ng baging ay matatagpuan lamang ito sa bundok ng Banahaw. At sa panahong iyon ay hindi ganoon kadali ang transportasyon, subalit ang lagusan nga ba ang dahilan sa paglalakbay ni Alfredo sa iba't ibang lugar. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Naway merong kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin.